Hindi lang pala 13 million pesos ang pagkakautang ng mag-asawang mastermind na si Anthony Limon at JM Perez sa mag-asawang Lulu na kanilang pinatambangan. Ngayong araw kasi, may bagong naging revelasyon ang mga otoridad dahil nang nagpa-file na umano ang mga ito ng kaso laban sa mag-asawang mastermind ay hinabol pa umano ng pamilya ng naiwan na mag-asawang Lulu ang ilan pang tseke na nakita nila sa mga kagamitan nila Lerma na kung saan ay issue din umano ni JM Perez. Ang lahat-lahat umano ng pagkakautang ng mag-asawang JM Perez at Anthony Limon sa mag-asawang Lulu ay nagkakahalaga ng 27 million pesos. Bukod pa umano riyan ay hindi lang pala ang mag-asawang Lulu ang nagkakautangan ng lalaking mastermind na si Anthony Limon. Dahil ayon sa Police Director ng Pampanga ay may iba pa umanong inutos si Limon sa mga gunmen na tambangan na kung saan pag-amin umano nito ay may pinagkakautangan din siyang 25 million pesos sa ibang tao na nais din niyang ipapaslang. Ngunit na hindi na ito nangyari dahil nahuli na siya at ang kanilang inutusan. Gandang balita naman para sa pamilya Lulu dahil pareho na ang kinasuhan ng mag-asawang mastermind na si JM Perez at Anthony Limon. Inaantay na lamang umano ng mga otoridad ang warrant of arrest para kay JM Perez nang sa ganon umano ay mahuli na nila ito. Kung matatandaan, nakiusap pa si Anthony Limon sa mga otoridad na wag na umanong isali pa ang kanyang misis na si JM Perez. Tila mapapalakas din ang ebidensya na sangkot o may kinalaman sa pagpaplano si JM Perez dahil sa CCTV footage nung araw ng insidente. Sa post ng kapatid ni Lerma na si Leslie, napansin nito nang reviewin uli ang CCTV na may babaeng tila may pagkakahawig umano kay JM Perez. Sa unang sulyap ay talagang hindi mapapansin na bago pa huminto ang riding in tandem na nanambang sa mag-asawang Lulu ay may nauna na munang tricycle na huminto at may babaeng bumaba dito na kung saan ay all black ang suot. Kapansin-pansin na matapos dito magbayad sa tricycle ay kinuha nito ang kanyang cellphone na nung oras na yon ay nakahinto na din ang riding in tandem na tila may inaantay na signal sa kung kanino man. Nang makaalis na ang tricycle ay saka na din tila nagsinyasan ang babaeng naka-black at ang dalawang lalaki. Dahil kung mapapansin, bago tumawid sa kabilang kalsada ang babae ay lumingin pa ito sa mga gunmen at saka tumawid. Kasabay nito ay naglakad na din ang kalalakihan patungo sa sasakyan kung saan ang mag-asawang Lulu. Ilang minuto ang nakalipas, bumalik na ang mga gunmen sa kanilang motor at bago tuluyang umalis ay lumingon pa ang mga ito sa kabilang kalsada na tila may sinenyansan pa ang mga ito at saka humarurot ang motor na kanilang sinakyan. Sometime, yeah. Talagang papatindala, sipan mo na. Ano kasi dahil parada rin pa kanya na siya. Dari pag-ining harap dari racing motor. Siyempre ang damon wala mo rugo. Traffic na rin.
Dito kanda mo talaga rin itong kahit. Tingin lang ganda nung maray nga anak na eh. Di pa na yung motor. Siyempre ang damo, alam mo no. Alam mo, may standby lang pang bagay, alam mo talaga may akong kayo. Naglalabi nila po. Oh. Tinawi na pag inyo, Together to discuss a significant breakthrough in the investigation of a double murder case involving the tragic shooting of spouses Lulu in Mexico, Pampanga on October 4, 2024. Let us now listen to the opening statement of our Regional Director, Police Brigadier General Enrico A. Morales. Thank you sa ating mga minamahal na kaibigan sa pamamahayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay panunod natin na binabalita sa lahat ang pagkasolve ng kaso ng pagkamatay ng mag-asawa ng Lulu noong October 4 sa Mexico, Pampanga. Itong mag-asawa nito ay engaged sa isang online business. At dahil sa masusing investigasyon at walang tigil na pagkakandak ng follow-up ng Pampanga Police Provincial Office o muna ng ating Judicial Director na si Colonel J. Mandal ay nakuha natin ang lahat ng taong involved sa kaso ito simula sa gunman, sa lookout, sa middleman at yung may hawak ng mga tinatawag natin grupo ng dalawang hire hanggang sa mastermind ay na-arresto natin. Nasolve natin ang kaso na ito sa loob lamang ng 10 araw at noong Biyernes ay nagkaroon tayo ng magandang break at sunod-sunod natin na-arresto at nahuli ang lahat ng nasampon sa karuman-duman na krimen na ito. At ngayon nga sila ay ating ihaharap sa inyo kasama ang mga ebidensya na nakuha ng ating kapulisan. Sa ating mga hawak na ebidensya, as of now, ang lumalabas na motibo ay tungkol sa utang at negosyo. Kasi dun sa mga conversation na sa nakuha natin mga telepono ng mga susunod. Ayun kasi na nasa dito, punta rin naman. Ang involved na utang. Ayaw niyang bayaran, mastermind. And at the same time, yung kasi mag-asawa, sila yung nasa top yung tinatawag natin exclusive distributor ng online products. At yung ating suspect na mastermind ay engaged din sa online products. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor. At the same time, mawawala na yung utang. So yun ang nakikita natin initially dito sa mga evidensya. Ako po sa kanila. Based po sa revelation ng ating mastermind, kanina po na hindi po na kanina umaga, allegedly yung mga utang na 13 million na utang niya, may products po yun. And then, kumarap po siya ng middleman para po ipapatay ito ng mag-asawa ng Lulu. Considering ako na marami po silang sinisingil at pinupost ko sa social media at nasisira na po yung kanilang reputation. Ito para ng mga organizer na ito, mahalaga sa kanilang reputation para kawin yung mga customer nila. So, nakahanap po sila ng middleman na kung saan ito mga middleman na ito is nagharapin po na gun for hire. Nakumatin po natin yun. At alam mo naman ang instruction niya dito po sa mga gun for hire na ito is masukin na po yung bahay ng mga asawa ng Lulu. Kumain po yung cheque na tanggok na issue niya ng individual. And then pati po yung dalawang cellphone, kailangan daw po makuha. But unfortunately, based on sa revelation po ng Garma, hindi po nakahirap. Kaya ang gawa po nila is pinuto na lang po nila ito sa may SM, and then kung nga sa Mexico, hindi na po nila sa nagawa ng mga